Grabe po yung laban na 'to. Isang brilliant move ang tumapos, matindi. Nangyari po ito between Grandmaster Magnus Carlsen at Grandmaster Richard Rapport sa round 4 ng FIDE World Rapid and Blitz Team Chess Championship. Grabe 'to. Ang ginawa po dito ni Magnus, puti po siya, nag-ipor eh. Sinagot lang po ni Richard Rapport ng C6. Nag-D4, D5, yan po yung tinatawag na karukan. So, kinapture po yan. Exchange variation ang pinili ni Magnus. Actually, madalas tinitira to ni Magnus. Tinex po yan ng pawn, bishop D3, knight lang po doon, nag-H3. Medyo weird, pero linya yan. Bakit po? Yung mga proseso po ng tira ni Magnus ngayon, pine-prevent po yung bishop lumabas. Kasi commonly, lalabas muna yan para makapag E6. Ngayon, coach, ba't kailangan to? Kasi pag dinevelop mo agad, may pin. So ngayon, i-develop yan, walang pin. Okay, kaya nag-H3. Pero sinasagot po yan knight C6. Linya yan. Pagka C3 mo, para solid lang, dahil nag-delayed ka ng tira, ini-E5. At yan po ay equal. Linya po yan sa Caro-Kann exchange variation. So madalas po dyan kinakapture, takes, and then queen lang po sa E2 na pinipin po, hindi ka makagalaw. Kaya ang ginagawa po dyan, kadalasan, Queen E7. Queen E7 po ang madalas. Meron pong natalang 80 games na Queen E7, pero si Richard Rapport, nanopresa, tumira po ng Knight E4. Hindi po siya bago, pero konti lang laro niyan. Nasa 11 laro. Pinapakain po yung pawn, magtataka ka eh. Bakit? Kasi po, pwede mong kainin yan eh, na hindi ginawa ni Magnus, at pagka-takes mo, libre po ito, nakapin pa. Kaso, hindi po yan ginawa ni Magnus kasi kahit na po one pawn up yan, pagkatira po nito, medyo maalangan po yung king mo eh. Hindi po pwede ito kasi meron pong check. Ayun. O, may check po. O, hindi ka makapag-casting ngayon. Tapos ang matindi dyan, pagka-king move mo, okay lang kasi nakapin naman, kakaslingan ka lang. Hindi mo makapture kasi may ganun. Okay? So, hindi po pwede yun. Pero ang pinili kasi ni Magnus dito, Bishop B5. Ayun. Ang Bishop B5, linya pa rin naman. So, napipilitan po yan humarang. And then, tumira si Magnus ng Knight F3. Linya pa rin. So, pagka Knight F3, hindi po basta-basta matakes yan. Kasi pawn takes po, nakapin po dun eh. Okay? So, ang ginawa po, nag-Knight G6, umatras. Pagka-atras, Bishop E3, yan na po yung novelty ng laro. First time nagamit sa tournament. Kasi, ang kadalasan tinitira castling. Pero Bishop E3 ayun, nag-iisang tira si Magnus lang ang gumawa niyan sa tournament na sinagot ng Bishop D6 develop, nag-Knight D2 para po atakihin yung kabayo sa E4 na kinaslingan lang. Lahat po yan linya ay na kinaslingan lang at according po sa engine evaluation, that is equal. So dito po, Magnus nag-Bishop takes C7, binawi po ng Rina at eto na. Ang sabi ng engine dito, mag-castling ka lang. Pero si Magnus, nag-rook D1. He wants to take advantage yung isolated pawns sa D5 na hindi daw po maganda. Daddy, do you know where did you put the camera? Quiet, anak. Here. That's the camera? Go, go, go. Na hindi daw po maganda. Katabi ko yung anak ko eh. Bakit po hindi maganda yan? Mukha namang maganda yung idea. Kasi, sisimplihan lang daw po yan eh. Rook E8. Actually, ang best move daw po, itong isa. Sa kadahilanan na yung isang tore dyan, kailangan daw later on para dito. Pero Rook E8 is second best move. Similar idea po to defend the knight na tinirahan ni Magnus ng knight takes E4, rook takes E4 lang, and then another bad move ang pinawalan ni Magnus. Kasi, dito, okay, kailangan mo na mag-casting Magnus. Nahirapan ka na eh. Pero ang ginawa niya is knight po sa may G5 na mali. Pero bago po tayo tumungo doon, coach, bakit hindi kinain yung pawn? Libre yan na. Meron po kasing knight F4 pa rin. Hindi po makakain dahil may ganun. Ayun o. Hirap. Kaya, knight G5. Ayun. Kaso pagka knight G5, eto po matindi. Richard Rapport, tinira niya pa rin po yung number 1 engine move. Hindi iniwas yung tore. Bagkus, lalim nun, nag-knight F4. Hitting the queen.
At sa unang tingin po, yung knight F4 na yan, parang nagkamali po ata ang mama. Kasi, may queen F3. Ano meron sa queen F3? O, atakado ka na, atakado pa yun. Diba? Tapos may pressure pa doon. O, next mo, magkakasling na yan eh. So, dito po, sabi ko, ba, okay na si Magnus dito ah. Medyo tagilid na ata si Richard Laporte. Aba, doon po tayo nagkakamali kasi tinirahan po siya ni Richard Laporte ng isang matinding brilliancy. Instead na iiwas yung tore, Queen B5 lang ang pinawalan. Usang gala, pinakain lang sir. Bakit ginawa yan? Pakita ko lang, hindi po pwedeng i-takes kasi magkakaroon po ng pawn takes at yung reyna walang mapuntahan na kung saan madidepensahan niya to. Actually, may isa pa. Kaso H5, ngisay ka na. Pag lumayo ka na po kasi, pumunta ka doon, may kain din pala dito. Anyway, may mati doon eh. So, wala talaga. Hindi makain pala yan. So, since hindi siya makapture, anong problema? Hindi po makaalis yung king. Hindi na siya makakasling eh. May threat pa dito. Naku po, napakahirap ng sitwasyon ngayon nitong si Richard, nitong si Magnus. Kaya nga po napilitan na lang yan, G3, lumayas ka kabayo. Excellent move daw yung G3. Pero dito ka, mabibilib talaga. Kasi, Richard Laporte, tuloy-tuloy. Engine move ang pinawalan na naman. F6 lang. Sa'yo na yung kabayo ko. Pinakain lang po. By the way, pag kinapture po ito, takes, ganun pa rin po yung tema niyan. O, ganun ka H5. So, mati pa rin doon. O kaya, halos matrap yung queen. Diba? Anyway, ang tinira po ni Magnus, capture na lang. Na malinaw, kung gusto daw medyo makasurvive ni Magnus, mag A4 ka. Kaso magkikwin lang sa C4. Tapos saka ka daw mag knight takes E4. For some reason, ang pinakaiba niya, pagka takes na ganun, sabayan. May ganun. May pagsabayan ka lang. Anyway, lamang pa rin po ang itim doon. Pero eto po kasi pinili ni Magnus na kinapture niya, mas masagwa. Dahil, pagka takes po sa kabayo, kinapture niya po yung G4, sinagot lang po siya ng Rook F8, napatakbo yung Queen sa may G2 na sobrang mali na naman. Ang tama daw po, persado na si Magnus daw losing ito, ibigay yung reyna kapalit 2 pyesa. Kasi yung tirada pong Queen sa G2, sure ngisay pagkatira ng napakasimpleng Rook lang po sa E8. Hindi kasi makapag-castling at parating na po yung sacrifice. Magsasacrifice. Example po, tumira ka na ganyan. Pakita ko lang ayan, takes. Ayan, ganyan po yung mangyayari. Wala, mangingisay ka sa gitna. Hindi ka pwede dito, takes doon, kain yon. O, hindi mo naman pwede iharang. No? Pag pumunta ka dito, check dito. Wala, ganyan po yung mangyayari. Kaya, napilitan si Magnus mag-queen sa F1, hamunin yung reyna, pero queen takes B2 lang yung ginawa ni Richard Laporte. Tumira po ng rook D2, pero naparesign pa rin si Magnus. Siguro naubusan ng oras yan. Naubusan ng oras, oh. Laki ng time ni Richard Laporte. Anyway, ano ba ang nangyayari? Kasi po, may rook takes po sa may E3. O, pagka-capture mo, takes. Di ba, coach, maganda yan. May harang pa ng tore. May check. Yun po ang mangyayari. Pag pumunta dito, check. At wala ka nang ibang magawa kundi magpamate. Wala pong solusyon yan. Yung rook takes E3. Ayan. Walang solusyon. Kahit po kasi mag-king move ka, mati ka naman. At dahil doon, ubos si Magnus sa round number 4. Anyway, ano nangyari sa team? Ito po ang nangyari sa team match-up. Tingnan nyo po. Panalo po si Richard Laporte kay Magnus. Ito malupit. Si Marty Roshan, tinablahan si Nepo. Si Van Poris, yung kamukha ko, tinablahan si Duda. Si Alexei Sarana, tinalo si Pragnananda. And si Conero Hampi, tinalo si Huyipan. At pati po yung kanilang amateur player na nagbakbaka na yan, tinalo si yung kanilang manager na si Wadim Rosenstein. Yan po ang nangyari. At ang standing po after round 4, wala, hindi ko makita eh. Wala, hindi nakalagay yung pangalan ng team. Basta, leading po yung sila Richard Laporte, tinalo po sila Magnus. Anyway,
Yan po ang nangyari. So, abangan po natin yung mga susunod na laban. Titingin tayo ng mga interesting matchup kasi nandyan si Ding Li rin, nandyan si Dubob, andyan po si Niman. Pag may nakita tayong magandang laro, analyze natin and i-upload natin. Muli ito po yung Coach Speedmaster Daniel Causo. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. God bless po mga kabiyahe. Salamat. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.